at nagdurusa. Ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palagi naroon at karamay. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mag-isang tulong? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting inyong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa impilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church, Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kasabay nito, ating pong ibukas ang ating mga puso at isipan upang bigyan natin ng daan ang mga bagay na patungkol sa Panginoon, mga espiritual na bagay
na magbibigay sa atin ng spiritual enlightenment at aakay sa atin patungo sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang programang ito ay araw-araw niyo pong napapakinggan sa radyo. Dito po sa himpilan ng New Gen FM 100.7, Monday to Sunday mga kapatid. Everyday po yan, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Salamat po sa pakikipagtulungan sa atin ng himpilan ng New Gen FM under the management of Sir Edwin Hernale upang ang salita ng Diyos sa bayan ng Bulan ay patuloy po nating maipalaganap at ito ay mag-influence ng kabanalan sa buhay ng bawat pamilya na laging nakasubaybay sa programang ito. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. At good morning din po sa lahat ng ating mga kababayan na nararating po ng signal ng himpilang ito, buong probinsya ng Sorsogon, Bulan, dyan sa area ng Matnog, Irusin, Magallanes, Huban, at maging dyan sa mga isla ng Northern Samar, San Vicente, and Ternate. Ganon din dyan sa Ticao Island, sa Masbate. Good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa UPC Magsaysay Bulan, pagpalain kayo ng Panginoon. Kahapon ay maganda po yung ating pagtitipon, prayer meeting. At mamaya naman, dyan po sa Santa Remedios Congregation, kasabay din ng Iquirino Congregation, meron pong 2 prayer meeting mamayang alas 5 ng hapon. So, yan po ay reminder sa ating mga kapatiran and ganon din po sa mga listeners natin sa radio na kung kayo ay malapit lang naman dito po sa mga nababanggit nating lugar ng pagtitipon ay malaya po kayo makadalo, mapagpala at mailapit sa Diyos ang inyong mga panalangin at mga kahilingan. We believe in the power of united prayer mga kapatid. Kaya ang ganitong mga paanyaya ay bigyan po natin ng pagkakataon. Purihin ang Diyos mga kapatid. Sa mga viewers natin dyan sa area ng Palawan, United Pentecostal Church, Palawan District, ay naandyan po ako sa Virginia Church, UPC, sa darating pong linggo, Lunes hanggang Martes. Meron po dyan gaganapin na Sunday School District Conference ng Palawan District, United Pentecostal Church. So, magkita-kita po tayo dyan sa biyaya po ng ating Panginoon. At ipinag-aanyaya po natin ang ating mga schedule ng pagsamba sa Panginoon dito sa bayan ng Bulan. Ang ating pong gawain ay nahati po sa batch by batch, Saturday and Sunday. Diyan po sa ating congregation sa UPC Magsaysay Bulan, Sabado alas 6:30 ng umaga. At dito naman po sa UPC Iquirino Congregation Bulan, Sabado alas 8 ng umaga. At pagdating po ng linggo, ang ating pagsamba dyan sa Santa Remedios Bulan Congregation ng UPC ay alas 7 po ng umaga. So yan po yung ating mga schedule ng gawain na malaya nyo pong madaluhan at mapagpala ang inyong mga spiritual na buhay. At ganoon din, ang lahat ng aspeto ng ating mga buhay ay pagpalain po ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid at batiin din natin ang ating mga viewers. May bago tayong viewer dyan sa Japan, Sister Yuka Barbak. Siya po ay nag-join sa Bible study online dyan po sa Aquino, sa Azuela Family last Monday. So, salamat po sa pagkakaroon ng interes sa salita ng ating Panginoon, and she is willing to be baptized in Jesus' name. Kaya yung mga kapatiran po natin dyan sa UPC Gifu, Japan, pwede nyo pong i-reach out si Sister Yuka Barbak dyan sa Japan upang maisakatuparan po yung kanyang desire na magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Dahil magastos po kung ako ang pupunta dyan sa Japan para siya ay bautismuhan.
Meron tayong church dyan, UPC Gifu Japan, na pwede pong puntahan ni Sister Yuka. Makipag-coordinate po kayo dyan. Meron tayong pastor dyan ng UPC sa Japan para kayo po ay mabautismuhan sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos na ang United Pentecostal Church anywhere in the world ay meron po tayong mga gawain, mga kapatid. And watching also right now, Sister Regine Chuji, dyan po sa Japan. Paki-reach out nyo po ito si Yuka, Sister Yuka Barbak, dyan po sa Japan. Hindi ko alam kung ano ang address niya. She is willing to be baptized in the name of Jesus Christ. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So, madagdagan po yung ating mga kababayan na mananampalataya dyan po sa area ng Japan. So, paki-inform Sister Regine Chuji, ang ating pastor dyan, upang ma-evangelize po at mabautismuhan yung ating kababayan. Purihin ang Panginoon. Patuloy po tayo sa ating programa. Good morning dyan sa lugar po ng San Juan Daan, Bulan, si Nanay Alice Giucado. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ang Mostoles family, good morning din po dyan sa lugar ng JP Laurel. Ang Guwan family sa Inararan. Maging ang Himor family, sina Sister Jaja dyan po sa Barangay Costanera. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magpatuloy na maglingkod sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa buhay. Good morning din sa Gonzales family dyan sa Sitio Buntay, Kalumagon, at maging ang Hachero family. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon, sina Sister Eva and Sister Rowena and ang inyong family. I-bless po kayo ng Panginoon. At maging ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Biton, Magallanes, ang Bueson family watching right now, maging ang Labini family, Broselo family, Belmonte family, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So, ang pangalan po ng FB account, Sister Regine, dyan po sa Japan, ay Yuka VB Barbak. Ayan. So, pakilala nyo po ang inyong sarili na kayo ay UPC church member at siya po ay ma-assist natin na magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. So, nagtanong kasi siya kung pwede niyang i-baptize ang kanyang sarili. Hindi po pwedeng bautismohan natin ang ating sarili. We need somebody na representative ng Panginoon to execute baptism in the name of our Lord Jesus Christ. Mamaya po, Sister Regine, ay i-forward ko po sa inyo yung picture ng kanyang FB account para ma-reach out niyo po dyan. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating programa. Okay. Sister Lorna Pero Ubando, good morning. Thank you for watching. Praise the Lord. At sa lahat ng mga naka-online ngayon, pakishare-share na lang po ng ating episode ngayong umaga. Sister Perpetua Carido, good morning. Si Mama Edin Nabwa, Brother Andy Orozco, Brother Gary, Sister Christy De Suyo, good morning. Pastora Sheila May Piñaranda, diyan po sa UPC Sabah, Malaysia. At si Brother Jude Paruchilin Abanto, good morning. Si Ilor Olap, thank you for watching, kapatid. Nawa ay patuloy kang pagalingin ng Panginoon. Nag-prayer request po siya. Sister Angelita Castillo, good morning. Sister Divine Espela Guyal, Sister Elena Basco Balidyong Malapitan, good morning. From La Paz, Nueva Vizcaya. Ayan, Nueva Valencia, Guimaras. Ayan, Visayas. Brother John Viray sa Palau, Sister Gemma Guelas, Sister Yuli Albao, good morning. At Sister Margie Isiha, Santa Remedios. Sa Saudi Arabia, Brother Emboy Briobo. Ayan, nawa, pag-uwi mo, kapatid, magka-daupang palad tayo at makadalo ka sa church. Meron tayong UPC Church dyan sa Legazpi City sa inyong pag-uwi, under Pastor Sam Mapagdalita. So, you can visit also UPC Bulan pag umuwi po kayo. Sister Mirna dyan sa Kuwait, good morning. Brother Emil Tapit dyan po sa Catanduanes. Sister Laura Gumban, Sister Erlinda Peruelo, good morning.
Sister Rebecca Montemor sa Laguna, Sister Sara Galios, Sister Angelita Liguro, Sister Helen Hailo, Brother Serafin Akiwo, good morning, Brother Oli, Brother Bernardo Matilde Leda Sedugen, amen. Di ko alam kung alin dito ang iyong pangalan, kaya binanggit ko lahat. Okay, Brother Michael Regidor, our technician, na nag-assist sa atin dyan sa New Gen FM station. Sister Pamela Sally watching from Cyprus. Amen. Good morning kapatid. Pagpalain ka ng Diyos dyan sa inyong lugar. Sister Marilyn Wagas Ayok. Good morning. Praise the Lord. Si Brother Daniel Gulay Marahay. Good morning. At Sister Cyrene Gotis dyan po sa Caloocan. Brother Felix Musa dyan sa Saudi Arabia. Good morning. Brother Ludovico Neja, dyan po sa Bonifacio. Good morning. Brother Joseph Bara ng Iriga City. Brother Dario Tobias, good morning. Sister Belen Apolinar Ako and Brother Bert, dyan po sa Marikina. Good morning po. Sister Army Guyala, si Brother Ray Galo Sr. Sir, good morning. Maging Sister Evelyn Valencia Punsalan, dyan sa Palau. Sister Regine Chuji ng Japan, Sister Lita Sultan, Sister Josie Dait Luna. Ayan, good morning po. Pagpalain ka ng Panginoon, Sister Josie. Ito po ba yung nasa Aguinaldo? Paki-clarify po. Kung ito yung Sister Josie dyan po sa Aguinaldo, Bulan. Si Sister Egina Banisok Tayab, Sister Regine, okay. Sister Aida Ramos, good morning. Praise the Lord. Sister Leticia Garland, good morning. Si Con Neg, good morning from Cabanatuan. Pagpalain ka ng Panginoon. Maghanap ka po dyan ng UPC kung hindi pa po kayo nakadalo sa UPC Church, United Pentecostal Church. Si Brother Jose Magno Sasi, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Lorna Pero Ubando, ayan. Sister Amparo Balingit, good morning. Yan, Sister Lorna Ubando from Antipolo City. Okay. Praise the Lord. Sister Mayet Domingo, good morning. Sister Marlene Golyoso, Sister Christy Magkayan, Sister Diana Abanyo, and Brother Marlon, good morning. Ayan. Also watching Sister Yuka Barbak. Ayan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Bert Ako, good morning from Marikina. Sister Cecil Perlas Tarel, good morning. Si Cielo Nolasco Galabo. Sister Miguela Mira, dyan sa Italy, good morning. Sister Dalia Barreto Pidlawan, Brother Ismael Hoho, good morning. Ayan. Pakishare lang po mga kapatid. Sister Josie ay from Taguig, okay. Under Pastor Medel Sarzuelo. Good morning po sa inyo dyan. Maging si Pastor Jomar Gulyoso, good morning. Sister Cheryl Morata, ayan, at ang family Morata dyan po sa Bonifacio. Si Ma'am Ann Bueson, good morning. Ayan, pakishare-share na lang po mga kapatid upang marami pa ang maabot ng salita ng Panginoon. So by this time, tayo po ay dadako na sa Word of God, ngunit manalangin po tayo muna sa Panginoon upang hilingin po natin ang patnubay ng Diyos sa pag-aaral natin ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa dakila mong biyaya at pagpapala na kami ay ibinangon mo sa magdamag na kapahingahan at pinagkalooban mo ng kalakasan upang patuloy na may paglingkod sa iyo ang aming pong mga buhay. Ganon din ang aming mga taga-subaybay, patuloy mong pagpalain, Panginoon. Ano man ang kanilang mga pangangailangan, spiritual, physical, financial na pangailangan, ikaw po ang patuloy na magkaloob ng katugunan.
Magligtas ka po ng marami naming mga kababayan sa pamamagitan ng programang ito. Marami pa ang magbukas ng puso na makakaunawa ng kahalagahan ng iyong salita at ang kahalagahan na ikaw ay aming mapaglingkuran. Marami pa nawa ang mabautismuhan sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesus. Maranasan nila ang iyong dakilang pag-ibig at pagpapatawad. Ang mga nasa karamdaman din ay lingunin mo, Panginoon. Lahat ng mga prayer request na nare-receive namin sa page ng UPC Bulan Church, kasama ng aming mga viewers online this morning, we pray for healing and miracle to those who are in sickness and physical infirmities. Ikaw pang patuloy na magkaloob ng katugunan. At higit sa lahat, yung mga naliligaw ng landas at nasa kadiliman, akayin mo sa iyong kaliwanagan, Panginoon. Nawa sa pamagitan ng programang ito, maraming mga buhay ang iyong babaguhin at dadalhin sa iyong katuwiran upang magtamo ng kaligtasan. Salamat, Panginoon. Luwalatin ka. I pray, Lord, for your anointing as we discuss our topic from the Word of God. We pray for enlightenment and spiritual anointing. Pagkaloob mo po sa iyong lingkod, sapagkat sa ganang aming sarili ay wala po kaming magagawa. Ikaw, Diyos, ang pinagmumula ng karunungan. Ikaw ang Diyos na pinagmumula ng kaliwanagan at pagkaunawa. Pagpalain mo ang aming mga kababayan na ngayon ay taimtim na nakikinig sa programa ito. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. We declare your glory as we give you all praises and glory in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Patuloy po tayo mga kapatid sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. At ngayon po ay dadako na tayo sa pagtalakay ng salita po ng ating Panginoon. So, ipagpapatuloy po natin yung ating naiwang topic kahapon. It's about the sheep and the goat on the day of judgment. Ano ang magiging kalagayan ng mga kambing at ng mga tupa sa araw ng paghuhukom ng ating Panginoon. Balikan natin yung ating text, mga kapatid, in the book of Matthew, chapter 25, in verse 31, ay ating pong babasahin muli para po doon sa mga ngayon lang nakapagbukas ng inyong Facebook o radio, mga kapatid. Sabi po ng Panginoon, Matthew chapter 25, verse 31 to 33, datapwat, verse 31, datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy iluluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukod-bukod niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. So, kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat pa ng itatag ang sanlibutan. So yan po yung ating teksto na pinag-aralan tungkol po sa paghihiwalay ng tupa at ng kambing sa araw ng paghuhukom. Tandaan po natin, hindi pa po yan ngayon ihihiwalay. Hanggat hindi pa dumarating ang paghuhukom, ay hindi pa po paghihiwalayin yung tupa
at yung kambing. Kaya sa loob ng church, ang mga tinutukoy po dyan na kambing at tupa ay mga tao po yan. Mga mananampalataya na nasa loob ng kawan ng paglilingkod sa ating Panginoon. So sa ngayon, magkahalo pa po yung kambing at yung tupa. Pero madali naman pong ma-identify sa loob ng church yung may espiritu ng tupa at yung may espiritu ng kambing. Kasi mamaya, iisa-isay natin yung mga katangian ng kambing at katangian ng mga tupa. Kaya sa paksang ito, lahat ng nakikinig sa programang ito ay pwede nyong i-identify ang inyong sarili kung kayo ay belong sa tupa o baka kayo ay napapabilang sa tinatawag ng Panginoon ng mga kambing, na kung hindi tayo lalago, hindi tayo magbabago, ay baka pagdating ng paghukom, ay tayo ang maging katuparan ng sinasabi ng Panginoon na sa araw ng paghukom, ay ilalagay niya ang mga kambing sa kanyang kaliwa upang doon, ano ang mangyayari kapag ang kambing ay nailagay sa kaliwa? Verse 41, Matthew chapter 25 verse 41, kung magkagayo'y sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So yan po mga kapatid yung magiging future ng tupa, ilalagay sa kanan upang manahin ang kahariang inihanda ng Diyos. At ang mga kambing naman ay, sabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin sa araw po ito ng paghukom. Kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So mga kapatid, medyo mapanganib po na sa araw ng paghukom ay ma-identify tayo bilang kambing. Kaya mahalagang ang paksang ito ay ating pagbulay-bulayan once na na-identify mo na ikaw ay kambing, may pagkakataon pa tayong magbago. May pagkakataon pa tayong magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Ang isa kasi sa karakteristik ng kambing, hindi yan sumusunod sa pastor. May sarili siyang panggogobyerno sa buhay niya. At mamaya may mga talata po tayong mababanggit, mga kapatid, na magpapatibay sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. So ang layunin po ng pag-aaral na ito ay hindi para manghusga sa kung sino ang kambing at kung sino ang tupa. Dahil ikaw mismo na nakikinig, you can identify yourself whether you are a goat or sheep. Ikaw mismo, gamit ang salita ng Diyos na ating tatalakayin, babasahin, ikaw mismo ay pwede mong i-categorize, i-identify ang iyong sarili. Kung ikaw ay napapabilang ba sa kambing, kung ang attitude na mayroon ka ay kagaya ng kambing, o ikaw ba ay kagaya ng tupa. So, let us now proceed to the characteristic of the sheep. Amen. Purihin ang Panginoon. Dito po sa John chapter 10 verse 3 to 5, ganito po ang ating mababasa mga kapatid. John chapter 3 of chapter 10 verse 3 to 5, ganito po ang mababasa natin. Simulan po natin sa verse 1, chapter 10 ng Book of John. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas.
Pagka nailalabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. At sa iba ay hindi sila magsisisunod, kundi magsisitakas sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. Ito po yung karakteristik ng tupa. Kaya, ikaw mismo na nakikinig, ma-identify mo ang sarili mo kung ikaw ay bilong sa tupa at bilong o kaya bilong ka sa kambing. Mga kapatid, paano yung pastor? Tupa ako pero wala akong pastor. Ang tawag sa iyo ay tupang ligaw. Mapanganib po kapag ang tupa ay naliligaw dahil pwede po siyang lapain ng mababangis na hayop. Dahil ang tupa ay nakadesign upang may mag-alaga sa kanya na specific na tao. Ang tagapag-alaga ng tupa ay ang pastor. Kaya kung sa tingin mo kapatid, ikaw ay tupa, mayroon kang karakteristik ng tupa, at wala kang kinikilalang pastor, ikaw ay identified na tupang naliligaw. Kailangan mong may mag-alaga sa iyo. Kapatid. So, maaring sabihin ng ilan, pastor, hindi naman ako kambing, tupa ako. So, my question is, who is your pastor? Kung ikaw ay tupa, sino ang pastor na nag-aalaga sa iyo? Next question, sinusunod mo ba yung pastor na nag-aalaga sa iyong kaluluwa? Dahil kung hindi mo naman sinusunod, hindi ka tupa. Ikaw ay identified bilang kambing. Pastor, nagsisimba naman ako. Halo-halo po sa simbahan ang mga kambing at ang mga tupa. Dahil sabi ko po sa inyo kanina, hindi pa ito ang panahon ng paghihiwalay ng kambing at tupa. Sa araw po ng paghuhukom, doon po ihihiwalay ang kambing sa tupa. Kaya sa panahon ngayon, mayroong kambing sa loob ng simbahan, mayroong tupa. Ang mga tupa, masunurin yan sa pastor. Pero yung kambing, nasa loob yan ng simbahan, nagsisimba, pero hindi yan sumusunod sa payo at sa pangangaral ng pastor. May sarili siyang direksyon. Although nasa loob ng church, pero hindi siya dependent sa instruction ng pastor, kundi may sarili siyang kagustuhan, mga kapatid. Kaya sa ngayon, may mga kambing na sa loob ng church. At mayroon ding mga tupa na sa loob ng church. Ibig sabihin, sa loob ng kawan, halo-halo po yan. Pero sa araw ng paghukom, doon po yan paghihiwalayin ng Panginoon. Na ang tupa ilalagay sa kanan, hindi naman natin pwedeng madaya ang Panginoon kung tayo ay tupa o kung tayo ay kambing na nag-aan yung tupa. Dahil ang kambing talaga ay nanunuag po yan. Kaya pag sinusuag mo yung pastor mo, ikaw ay hindi tupa. Ikaw ay kambing, mga kapatid. Yes, wala pong perpektong pastor, ngunit hindi po karakteristik ng tupa ang sinusuag yung pastor. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Kahit anong justification ang gawin natin, ang pastor ay representative ng Panginoon. Despite of imperfection of the pastor, ang pastor ay kasangkapan ng Diyos upang alagaan at i-direct ang mga tupa despite of imperfection. Kasi wala naman pong pastor na perpekto. Wala po kayong mahanap na perpektong pastor. Dahil wala rin pong perpektong tupa. Walang perpektong church. Ang perpekto lang ay si Jesus Christ. And the more you obey the word of God, ikaw ay nasa process of perfection, mga kapatid. So, ang sabi po ng binasa natin, nakikinig ang tupa sa kanyang pastor. Wala siyang sariling direksyon aside from the instruction of his pastor or her pastor, mga kapatid. Kaya kung sino ang pastor na itinalaga sa buhay nyo,
mga kapatid. Kahit na nabibless kayo sa pangangaral ng ibang pastor, ang mananagot sa inyo sa araw ng paghukom, hindi yung pastor na sinusubaybayan nyo sa YouTube, sa Facebook. Maaaring kayo ay makakuha ng karagdagang kaalaman sa mga sinusubaybayan natin sa social media ng mga pastor. But remember this, kung sino ang naka-assign sa iyo na pastor, yan ang may pananagutan sa iyong kaluluwa sa araw ng paghukom. Maring may marinig kayong mas magaling mangaral na pastor sa YouTube, sa Facebook, kumpara sa inyong pastor. Posible yun. Pero pagdating ng paghukom, ang may pananagutan sa inyong kaluluwa ay kung sino ang nakatalagang pastor sa inyong paglilingkod sa Panginoon. That's why I encourage everyone, love your pastor in your local congregation. Pwede naman kayong sumubaybay sa ibang pastor, may mapulot kayo na ikabubuti. Pero kung ang natututunan nyo sa ibang pastor ay magre-rebelde kayo sa inyong local church pastor, hindi po yun maganda, mga kapatid. Kaya binaback up ko po sa programang ito ang mga UPC local church pastor sa inyong mga lugar. Pwede kayong sumubaybay dito, pero pagdating sa pag-support, pagdating sa pagpapasakop, doon kayo sa pastor nyo. Magpapasakop, hihingi ng advice, magpapaalam sa mga major decision nyo sa buhay, dahil sila po na local church pastor nyo ang may pananagutan sa inyong kaluluwa sa araw ng paghuhukom. You can be blessed to other UPC pastors sa inyong pagsubaybay. Pwede yon. Kasangkapan din sila ng Diyos para sa makaragdagan yung mga encouragement. Pero remember this, ang may pananagutan sa kaluluwa nyo, kung kayo ay tupa, ay kung sino ang naka-assign na pastor sa inyong local church. Kaya support your local church pastor, love them, respect them, and obey their instruction. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. So, good morning sa lahat ng mga UPC pastors sa buong mundo, sa inyong mga local congregation. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So, nawa mapakinggan nyo po itong ating pagtalakay. Mga viewers, ipasa nyo po ito. Makakatulong po ito, binaback up natin yung mga local church pastor ng UPC na lalo pa silang gamitin ng Panginoon at maging kasangkapan sa pagliligtas ng maraming mga tupa, mga kaluluwa sa inyong designated area of ministry. Purihin ang Panginoon. So, ganyan po ang karakteristik ng tupa. Nakikinig sa pastor. Kaya kung sa iba ka na nakikinig, hindi ka natupa, mga kapatid. Kailangan doon ka sa pastor mo nakikinig, doon ka humihingi ng payo kapag may problema. At kahit pagalitan ka, dahil nagmamalasakit yan sa iyo, makinig ka. Ayan. Minsan may mga nagsisik ng advice sa atin, mga kapatid. Ang lagi kong pinapayo, go to your pastor. Submit to your pastor. Kung kayo ay UPC members. Ayan. So kung may mga problema man, ay i-discuss nyo in a spirit of humility and submission. Pero wag mawawala yung ating respect, mga kapatid. Dahil ang pastor ay Diyos ang naglagay. Kung naniniwala kayo na ang inyong pastor ay Diyos ang naglagay dyan, pag kinalaban nyo yan, Diyos ang inyong kinakalaban. Dahil yan po ay ambassador of Christ. Representative of Jesus Christ. Kahit nasa tingin nyo, mas magaling kayo kaysa sa pastor nyo. Posible yun. Pero huwag kayong mag-attempt na magrebelde. Magpasakop dahil yan ang mananagot sa inyong kaluluwa. So, pagka nilalabas na niya sa kawan ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya ang mga tupa. At ang mga tupa ay nagsisisunod sa kanya. Yan. Pag sinabi ng pastor, 7:00 ang simba,
Hindi yung darating ka alas 8. Susunod ka sa instruction. Pag sinabi ni pastor mag-prayer meeting, mag-Bible study, wala kang sariling direksyon aside from the instruction of your respected pastor. Tuloy tayo mga kapatid. Luke chapter 15 verse 4 to 5. Pakinggan po natin mga kapatid ang talatang ito. Ito yung responsibility ng pastor. Luke chapter 15 verse 4, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka masumpungan niya ay pinapasa niya sa kanyang balikat at natutuwa. At pag uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. So ang hinahanap po ng pastor na tupa ay yung nawala. Hindi po yung nagwawala. Iba po kasi yun eh. May tupa na nagwawala. Nagpapa-importante. Yan. Ang hinahanap po ng pastor ay yung tupang nawawala. Hindi po yung nagwawala. Yung nagwawala kasi wala yung respeto, mga kapatid. Praise the Lord. Good morning kay Pastor Billy Binaluyo at sa inyong mga tupa. Ayan. Praise God. Palabero ito si Pastor Billy. Okay. So, pagpalain ka ng ating Panginoon. Okay. So, mga kapatid, hinahanap kung ang tao daw, ang pastor ay may 100 tupa at nawala yung isa, hindi nagwala, nawala. Pag sinabing nawala, naligaw sa kadiliman. Pero yung nagwala, sinadya niya na iligaw ang kanyang sarili. Matigas ang ulo. Ayaw makinig, nagwawala. Ay hindi po yun hinahanap ng pastor. Yung nawawala lang yung hinahanap, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi niya alam kung paano makabalik. Hindi katulad paano bumalik. Ang daming nag-i-encourage, ayaw magsimba. Ay hindi po yan nawawala, nagwawala po yan. Ang daming naghihikayat, pero ang daming katwiran, mga kapatid, at nagsasalita pa ng mga laban sa church. So hindi po yun nawawala, nagwawala po yun. Ang hinahanap ng pastor na tupa ay yung nawawala. At yan ay iiwan niya ang 99. Alang-alang doon sa nahulog sa bangin na iisa. Pupuntahan yun ng pastor, mga kapatid. Kaya as long as nahanda ang tupa na bumalik sa presensya ng Diyos, the pastor must be willing to give his life for the sake of one soul, mga kapatid. So, nawa ay maunawaan po natin ito. And also in the book of John, chapter 10, verse 11, tingnan po natin mga kapatid ang talatang ito. John chapter 10, verse 11, ganito po ang ating mababasa. Sabi ng Panginoon, siya po yung perfect example ng pastor. Ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastor, sabi ng Panginoon, at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. So yan po yung statement ng ating Panginoon. He is the best pastor. The best example of being a pastor. He gave His life
Amen. Para sa ating katubusan. Ang totoong pastor, binibigay niya ang kanyang buhay, mga kapatid. Kaya, yung pagpapastor, kung hindi mo naman kayang ibigay ang buhay mo, huwag mo nang ikarir ang pagpapastor. Dahil magiging substandard lang ang iyong pagpapastor. Alam niyo ba yung substandard? Mga iniimbestigahan na mga proyekto, substandard, walang quality sa madaling sabi. Sapagkat yan ang unang requirement sa isang pastor. Ibibigay mo ang iyong buhay, mga kapatid. Kung yung oras nga hindi mo maibigay, lalo na yung buhay, mga kapatid. So yan po yung mahalaga. Dahil may mga tupa din naman na ayaw magpasakop dahil alam nila na yung pastor ay hindi rin binibigay yung the best na pangangalaga. So may punto sila doon, mga kapatid. Kaya dapat ang pastor ay merong ibibigay na the best na pag-aalaga sa tupa. And the best way para maging tunay na pastor is you're willing to give your life, mga kapatid. Kasi kapag buhay na ang ibinibigay mo sa mga tupa, wala nang kapalit yon. Walang kapalit na halaga o material na bagay ang maibigay ng pastor ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa mga tupa. At kapag yan ay naramdaman din ng mga tupa, babalik din naman yun. Because what you sow is what you reap. Pag naramdaman ng tupa yung ganong quality ng pag-aalaga, in return, ibabalik din nila kusa yung respect, yung love, yung obedience. So yan po, chain reaction po yan. So nawa mga kapatid ay may natutunan po tayo sa pagtalakay natin. At last verse in verse 27, the same chapter mga kapatid, chapter 10 ng John. Okay? So ituloy na natin itong binabasa natin. Verse 27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Ayan. At kailanman ay hindi sila malilipol at hindi sila maagaw ng sinuman sa aking kamay. Ayan. So mga kapatid, maganda yung statement ng Panginoon. So ito po yung ating natalakay ngayon tungkol po sa kambing at tupa. Kaya naniniwala ako na yung mga nakikinig ngayon, di ko man kayo kilala, maa-identify nyo na if you are listening attentively mga kapatid, nabasa nyo yung mga Bible verses na ating pinaglingkod, kayo mismo, kaya nyo nang i-identify ang sarili nyo, whether you are a kambing or tupa. Na hindi nyo na kailangan ang judgment ng iba. Ma-identify nyo na. Kung sakaling na identify nyo ang sarili nyo, ay kambing pala ako, pastor. May chance ka pa para magbago, magpasakop, magpakumbaba, upang ikaw ay maging tupa sa harapan ng ating Panginoon. Be a sheep to your pastor. Huwag kayong maging kambing sa inyong pastor. Maging tupa tayo, mga kapatid. And our great shepherd is no other than the Lord Jesus Christ. At sa inyong mga local churches, respect, love, and support. Obey your pastor. As long as na siya ay nangangaral at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Especially kung alam nyo na ang inyong pastor ay give up ang maraming bagay just to give his life to take care of your soul. Sila yung sinasabi ng Panginoon na worthy of double honor, mga kapatid. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At dito po tayo nagtatapos. Nawa ay mayroon po kayong natutunan sa pagtalakay po natin ng salita ng ating Panginoon ngayong umaga. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa paksang ito
na amin pong naipaglingkod sa aming mga taga-subaybay. Dalangin po namin, Panginoon, i-bless mo lahat ng mga pastors. Ngayon po ay Pastors Month Appreciation, month of October. I-bless mo po ang lahat ng mga pastors na nagbibigay ng kanilang buhay, oras, talent, attention, at kung kinakailangan, finances, just to take care of the flock. Bless them, O God. Anoint them more upang lalo pang maging effective ang lahat ng mga pastors ng United Pentecostal Church na nangangaral ng apostolikong katotohanan. Bless my fellow pastors. Yung mga nasa kapighatian, samahan mo, Panginoon. Pagpalain, i-provide ang pangailangan. May mga pastors din na may karamdaman. We pray, God, for physical healing sa kanilang mga karamdamang tinataglay. At dalangin po namin ang mga tupa na nagpapasakop sa kanilang mga pastor. Pagpalain mo ng lubos. Dagdagan mo ang kanilang mga kakayahan na maging kasangkapan, na maging katuwang ng pastor sa paglago ng gawain. I-bless mo lahat ng mga members sa church, lahat ng mga UPC local congregation, lahat ng mga supportive na mga members, ng mga tupa sa kanilang leader. Bless them, O God. Anoint them. At patuloy mong ingatan ang kanilang pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. At kung mayroon mang mga naka-identify ngayon sa topic na ito, na sila ay kabilang sa kambing, Lord, give them chance to submit their lives, their hearts, surrender their lives to the will of God. Dahil hindi pa naman ito ang araw ng paghukom. Meron pa silang pagkakataon na magpasakop, magpakumbaba, magsisi, at mapatuwid ang kanilang buhay sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng nakikinig ngayong umaga at nawa ang kalooban mo ang laging mangyari sa buhay ng bawat pastor at sa buhay ng bawat tupa. Na sa iyong pagbabalik ay madapnan mo kaming lahat na lumalakad ayon sa iyong kalooban at ayon sa iyong katuwiran. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang, pagkakasala. At ang ay mga kahinaan, mga struggle sa buhay, ay amin pong ipinasasakop sa iyo. Ikaw ang Diyos na mag-empower sa amin, sa mga tupa, sa aming lahat, mga nakikinig ngayong umaga. Gawin mo silang mga masunuring tupa sa iyong banal na kaharian. Upang sa iyong pagbabalik, ay ilalagay mo sa kanan ang mga tupa upang mamanahin ang kahariang iyong inihanda buhat pa ng walang hanggan. Salamat, Panginoon, purihin at sambay ng iyong dakilang pangalan. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At bago tayo magtapos ang ating mga schedule ng gawain, mamaya may prayer meeting po alas 5, dalawa magkasabay sa Quirino Congregation and Santa Remedios Congregation ng UPC Bulan Church. At ang ating mga pagsamba araw ng Sabado at Linggo, diyan po sa Magsaysay Congregation, Sabado ang pagsamba, 6:30 ng umaga. At dito sa Quirino Congregation, alas 8 ng umaga. At pag-araw ng Linggo, diyan po sa Santa Remedios UPC Congregation, alas 7 ng umaga. So yan po yung ating mga schedule ng gawain. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.